Magandang umaga ho sa inyong lahat. Atin pong ipapahayag ngayon ang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Mga kapatid, ang kadakilaan ng Panginoon ay nagniningit laging nasa ating hanggang sa Kanyang pagbabalik. Ang misteryo ng kaligtasan ay ating ipagdiriwang sa pagdaloy ng oras at panahon. Alalahanin natin ang rurok ng taon, ang triduo ng Paskwa ng Panginoon na binubuo ng Kanyang huling hapunan, pagkapako sa krus, paglilibing at pagkabuhay na ating ipinagdiriwang mula sa gabi ng ika-28 ng Marso hanggang sa gabi ng ika-31 ng Marso. Sa bawat Pasko ng pagkabuhay, tulad din ng bawat araw ng linggo, sinasangayon ng banal na simbahan ang dakilang gawa ng pagliligtas ni Kristo, na kung saan ang kasalanan at kamatayan ay napagtagumpayan. Mula araw ng pagkabuhay, ang lahat ng araw na banal ay naitatakda. Ang Miyerkules ng Abo, na simula ng Kwaresma, ay sa ika-14 ng Pebrero. Ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon ay sa ika-12 ng Mayo, ipagdiriwang. Sa ika-19 naman ng Mayo, ang kapistahan ng ating parokya. Ang Pentecostes na siyang masayang katapusan ng Pasko ng pagkabuhay. At sa taong ito, ang unang linggo ng Adbyento ay sa unang araw ng Disyembre. Gayon din naman, ipinakahayag ng simbahang naglalakbay sa lupa ang Paskwa ni Kristo sa kapistahan ng Ina ng Diyos, sa kapistahan ng mga apostol at ng mga banal, at sa pag-alaala sa mga yumaong Kristiyano. Kay Kristo, na simula at wakas ng lahat, Panginoon ng lahat ng panahon at kasaysayan, nararapat ang walang hanggang papuri ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Hindi pa po yun yung homily, ha? Yun po'y pagpapahayag, no? Ng Pasko, ng muling pagkabuhay ng Panginoon, kung kailan yung mga petsa. Kasi tuwing ano po yun tuwing ngayon pong Epipanya yung ipinapahayag. Mga minamahal ko mga kapatid, pinagdiriwang ng inang simbahan sa linggong ito, ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoong Kristo. Bagamat yung mga pantas ang pumunta, pero hindi naman nila makikita kung hindi ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng talang gumabay sa mga pantas na ito. At maliwanag kasi alam natin, ang tawag natin dito at bati natin ay Happy. But mayroon ba kayo narinig na kings o hari sa mabuting balita? Maliban kay Haring Herodes. Wala naman, di ba? Paulit-ulit na sinabi, ano ang dumalaw sa Panginoon? Pantas, mago, magi, no? Wise men. Yun po yung dumalaw sa Panginoon. Sa ibang account, may nagsasabing pastol. Pero, kahit pagbalik-balik ta rin po ninyo, yung Biblia, wala po kayong babasa na ang dumalaw sa Panginoon ay hari. Pantas. No? At mga kapatid, maliwanag na ang Panginoon ang nagpakita. Sa makatuwid, maliwanag, hindi nagtatago ang Diyos. Hindi nawawala ang Diyos. Pero, sa mga pagkakataon, sa ating buhay, naranasan mo ang mga problema at pagsubok, anong pakiramdam mo? Aminin man po natin o hindi, minsan na tayong nagtampo sa Panginoon. Minsan na tayong nagduda sa Panginoon. Minsan na nating nasabi, nasaan ang Panginoon? Nung panahong ikaw ay nawawala na ng pag-asa sa buhay. Sasabihin mo, nagdadasal ka naman palagi. Pero parang hindi naman pinapakinggan ng Panginoon yung pinagdadasal mo.
Nagsisimba ka naman palagi, pero bakit ikaw yung namatayan ng minamahal sa buhay? Naglilingkod ka pa naman, inialay mo yung sarili mo sa Panginoon, pero ikaw pa yung nagkasakit. Marami tayong mga katanungan, maraming minsan tayong pagdududa at minsan nagtampo sa Panginoon. Pero yun nga yung hirap no? Kapag may problema tayo, kapag may pangit na nangyayari sa ating buhay, sino ang sinisisi natin? Sino? Ang Diyos. Huwag na kayong magkaila. Huwag na tayong magkaila. Minsan na tayong nagtampo at nagduda sa Diyos. Pero sa mga pagkakataon na may mga magagandang nangyayari sa buhay mo, anong sasabihin mo? Kung bakit may magandang nangyari sa buhay mo, anong sasabihin mo? Father, swerte po ko Yan na naman yung swerte. Palagi, pag sinisimulan natin ang bagong taon, naniniwala tayo sa kung anong-anong mga swerte na yan. Katulad ng sinabi ko po noong January 1, no? Naniniwala tayo sa mga bilog-bilog. Bawat tahanan may mga bilog-bilog. Bawat tahanan may mayroong prosperity bowl. Yung bigas na may kung ano-ano. Diba? Tapos sabihin ninyo, mas naniniwala kayo sa mga bagay na ito, na yan ang nagdala ng swerte sa inyo. Naniniwala kayo sa mga pungsoy-pungsoy. Sa mga birthstone, mga bato-bato. Year of the? Ano ngayon? Year of the? Tingnan nyo, alam nyong lahat. Pero mga kapatid, taon-taon, year of the Lord. Hindi yun mababago. Tapos naniniwala kayo sa dragon. Bakit? Nakakita na ba kayo ng dragon? Hindi naman Bakit naniniwala? No? Lucky color of the year ay? Tingnan nyo, alam nyo rin. Peach. Naniniwala kayo sa mga pangpaswerte na ito? Naniniwala pa kayo sa kumakaway na pusa? Sasabihin na naman, Father, walang namang nawawala. Merong nawawala. Mas naniniwala ka sa mga bagay na ito na siyang magdadala sa inang swerte. At nawawalan ka ng pananampalataya sa Panginoon. Na siya lamang ang magbibigay ng mga pagpapala na kinakailangan mo sa araw-araw. Kanino ka maniniwala? Sa pangpaswerte o sa Diyos? Next year, meron na naman kayong bilog-bilog. Yan ang hirap sa atin. At pag may mga problema at pagsubok, sasabihin mo, Father, gusto ko mong makalimot sa problema ko. Para makalimot, anong gagawin mo? Para makalimot, anong gagawin mo? Iinom ng alak. Inom dito, inom doon, laklak. Pero sabihin ko sa inyo laklakin mo man lahat ng alak sa buong mundo. Punta ka sa lahat ng groceries, bilhin mo lahat, laklakin mo lahat. Kung gusto mo, singkutin mo lahat ng gusto mong singkutin. Mawawala ba yung problema mo? Mawawala po ba? Pero madadagdagan pa yan. Hindi nawala, madadagdagan pa yan. At ano ang madadagdag? Sakit sa atay. Kaya kung kanino tayo lumalapit sa mga pungsoy, kay Mr. Hans, sa mga horoscope, sa mga tala, kaya tayo nawawala ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Pero mga kapatid, kahit kailan, hindi nawawala ang Diyos. Ipinapakita ng Panginoon, ipinapadama ng Panginoon, ipinapahayag ng Panginoon na siya'y palaging nasa tabi mo anumang oras. Ang nakikita mo kasi yung problema. Ang nakikita mo yung pagsubok na pinagdadaanan mo. Kaya dahil sa kakapokus mo sa problema, hindi mo nakikita ang Diyos na hindi ka iniwanan. Sasabihin mo kung kani-kanino kakakapit at lalapit.
Kumakapit ka sa patilyo. Kumakapit ka kung kanin-kanino. Sa mga alak na ito at sa mga makamundong bagay. Sa mga pungsoy na ito, sa mga pampaswerte. Pero isa lang naman ang kakapitan natin Sa mga panahon na meron kang pinagdadaanan, isa lang naman ang ating lalapitan. Sino? Maliwanag yun. Sa darating na Martes, anong meron? Martes, January 9. Nazareno. Pinagtatawanan ng marami. Bakit sila ganun? Para lang makahawak sa tali, makikipagsiksikan. Nilalait sila ng ibang relihiyon. Bakit sila ganyan? Bakit sila ganun? Pero mga kapatid, hindi natin talaga mauunawaan hanggat hindi ka deboto. Alam nila at maliwanag sa kanila na wala silang ibang makakapitan. Wala si ibang malalapitan sa mga panahon na meron silang pinagdadaanan kundi ang Diyos. Kaya wag natin silang husgahan. Dahil malinaw sa kanila na ang Diyos lang ang tanging nilang makakapitan. Maliwanag, ipinapakita ng Diyos. Ipinapadama ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Hindi nawawala ang Diyos. Sino ang nawawala? Sino ang nawawala? Ang tao. Ngayon, 8 a.m. Mass talaga. Linggo-linggo naman yan, marami. Kasi yan yung dumadalaw at meron tayong pasayaw. Pero sa mga ibang oras ng ating misa, aalog-alog ang ating parokya. 2 weeks ago, 3 weeks ago, naalala nyo pa ba kung anong meron? Simbang gabi. Punong-puno ang mga kapilya sa lahat. Kahapon, nagmisa ako, wala na naman sila. Kanina, nagmisa ako 5, 6:30. Aalog-alog ang simbahan. Sinong nawawala? Ang tao. Ang nawawala. Hindi na matagpuan sa simbahan. Kakasisi natin sa Panginoon. Pero mga kapatid, hindi naman nawawala ang Panginoon Ang tao ang nawawala dahil nakakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Sana yung mga taong nagsimbang gabi na nawawala na naman, katulad ng mga mago, sila din sana'y gabayan ng tala para sila'y malapit ulit at makapagsimba sa Panginoon. Maliwanag, mahal tayo ng Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. Palagi siyang nasa tabi natin. Sana wag din natin siyang iwan. At ipadama rin natin sa Kanya na minamahal at pinapahalagahan natin siya araw-araw.